Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin sa mundo ng social media? Ang tila ba walang nagawa itong si Tukmol ng Senado na ito na sina Senator Tukmol Tulfo sa matinding utos ng Kamara at ng Korte Suprema dahil nga umano sa isyong kanyang kinasasangkutan patungkol sa PCSO na tila ba hanggang ngayon ay wala pa rin aksyon ang tukmol ng senador na ito. Kung sa bagay, nilapagan na ng 1 bilyong piso, hindi na kailangan nitong tukmol na ito na umaksyon pa. Nagkapiraan naman na niya na eh. Bakit pa itutuloy ang kanyang pag-aksyon? Samantala, Tambaluslos Romualdez at ahas ng Malacanang na si Liza Tanasmags ay tila ba kinastigo rin ng ating Korte Suprema at tila ba kinaladkad umano papunta sa Department of Justice at sa Bilibid Prison. President Kuting ng Norte tila ba hanggang ngayon ay aligaga pa rin dahil sa umaalam na himagsikan na mahigit kumulang na 300 PMA generals ang namumuno. Sobra na ang kabado ng Kuting na yan dahil nga alam niya na sa kanyang puso at sarili na guilty siya at kailangan niya nang bitawan ng upuan at ipaubaya na lang muli itong bansa natin sa pamilya ng mga Duterte. Hindi nga rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing. Sabi nga nila, tama naman na mamumudmod ang mga congressman at senador ng mga ayuda kasi wala naman masyado silang ginagawa sa kongreso at saka para hindi makalusot yung nagbabalak ng masama ang kawatan galit sa kapwa-kabotan. Sayang talaga ang pasweldo ng taong bayan sa kanila. Pakapalan na lang ng mukha. Dapat may committee talaga sa pambansang budget sa in and out ng kaban ng bayan at may transparency. Ihayag at ilatag sa mamamayan ito ang magiging gobyernong totoo. Hindi dapat tinatago kung saan napupunta ang salapi. Dapat may resibo at aktual na resibo, di ba po? Dapat buwagin na iyan Kongreso, Senado, duplicating the mandated tasks of the DSWD, maging source lang ng korupsyon at padulas sa mga politiko bilang panghahanda sa darating na eleksyon. Tama po, nagbigay sila ng ayuda samantala nung 4-piece na nakaprogram ay wala noong panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Marami ang mga taga-bundok na sumasanib sa gobyerno. Sa panahon ng bangag na presidente, marami ang sasanib sa mga NPA dahil sa mga korap na gobyerno ngayon. Hindi ako kilala ng mga Tulfo at wala rin akong kilala sa kanila. Hindi siya Diyos para di magkamali. Pero kung ikukumpara ang mga tulong kabutihang nagawa niya ay napakalaki kaysa sa mga pagkakamali. Ang alam ko ang isang tao ay may balak kumandidato nagpapalakas. Pero siya, basta inaakala niya na nasa katiwarian kasi isang taong grasa lang pag nasa katwiran, tinutulungan niya laban sa may impluwensya o makapangyarihan na tao. Dapat dinidisregard na lang muna sana ang complainant pansamantala at pinayuhan pa dapat sana ang sundalo kasi nagpaliwanag naman ang sa kanya na nasa critical area daw siya ng oras na yun. Tapos tawagin pang duwag siya. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Pero merong mga ilan doon na hindi. Bukod pa doon, maliwanag ang kanilang pakay para dun sa manifesto ay kino-call out nila si Senator Raffy Tulfo dahil sa kanyang programa at sa kanyang pag-aksyon bilang senador na parang naitatawid niya yung ginagawa niya dun sa TV program niya doon sa Senado. Ngayon, sandali, double check ko lang. Ayun. Sige. Sandali po merong nabitin dun sa YouTube. Saglit lang po ha. Ayusin lang po namin yung YouTube namin. Kaloka to. So in the meantime, ano ang opinion ninyo? Kung nabasa nyo man, nandito ilalagay natin sa screen natin yung sagot ni Senator Raffy. Base dun sa sagot niya, italakayin natin kung ano yung mga binabanggit niya dun sa sa kanyang kasagutan. Hindi ako sang-ayon pa rin ha, pero
importante na naririnig natin yung panig niya. Ayan. Alright. Chine-check ko lang ha. Ayan. So, ito nasa screen na yung ating yung kanyang yung statement. Pero basahin pa rin natin. Statement from the office of Senator Raffy Tulfo. It has come to our office's attention that a spliced video of Senator Idol Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago in 2020 is making the rounds online to deliberately destroy his image. The video involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Masakit isipin na ang kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyung pampolitika. Wait, what? Okay. Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang, lalo na sa usaping ito na halos mag-4 na taon na ang nakaraan. Malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Ako din. Ang kanyang ama, so he goes on to say kung sino-sino yung mga relatives niya, yung tatay niya, na miyembro ng Philippine Scouts tulad ng tatay ko na lumaban sa Hapon at nalipat sa PC, na promote bilang colonel, etc. So puro to. Dagdag pa sa kanila ang tiyuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng US Armed Forces in the Far East, yung SAFE. At yung na si Staff Sergeant Sabas Tulfo. Sa katunayan, ito ay dumadaloy sa dugo ni Senator Tulfo ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. So ang sinasabi niya dito muna tayo sa first part ha, na unang-una, nag-start yan, sinasabi niya na spliced yung video. Ngayon, ako mismo, bago tayo gumawa ng komentaryo dito, binasa ko yung buong episode ng Raffy Tulfo in Action na yon. At yung mga naman nagpapakita, halimbawa doon sa TikTok at saka sa Facebook, sa ibang larangan ng social media, sa iba-ibang mga platforms sa social media, nakikita natin na kinuha yung isang portion ng kanyang mga sinabi. Ngunit doon mismo sa ating pahayag, binasa natin, sinulat natin at binasa ng buo ang kanyang sinabi, including yung mga umpisang-umpisa pa lang. Although tinanong niya kung bakit niya iniwan yung kanyang kasintahan, kung bakit binrake off niya yung kasal or hindi niya gustong ituloy yung kasal, tinanong naman siya ni Senator Tulfo, matapos niyang sagutin na yun nga, marati kaming nag-aaway, kinukuha daw ni Ma'am Daisy Ray yung kanyang ATM, hindi pa daw sila kasal at gusto niyang ibigay ito sa kanyang nanay. So ang sagot ni Senator Raffy doon ay, alam mo sir, duwag ka. And then sinabi niya, paano ka malamang daw kapag nasa encounter, tatakbo siya habang sumisigaw ng mama. O kaya magtatalokbong, magdadasal at hahanapin ng nanay niya. Tapos, sabi ni Sendong, what you read in your post live stream is correct. Mas masakit nga panoorin ng buo. Binuo ko talaga, pinanood ko ng buo. At nakita ko kasi may portion pa doon na nananakot pa sila na maaaring kasuhan or kakasuhan siya ng 2, administratiba doon sa Philippine Army at saka ng unintentional abortion at saka VAUSI. Bilang isang litigator, alam natin na although posible yung mga charges na yon, alam din po natin na base dito sa ebidensya at base dun sa facts itself, ito ay simpleng breach of promise to marry. Ang breach of promise to marry po ay isang civil case. At sa civil case na yon, danyos lang po ang maaaring masingil dun sa tao na nag-break off nung kanilang kasal dahil naghanda na yung partner.
Pero dito, gusto pa nilang itulak doon sa unintentional abortion at saka vowsy. Dahil daw na-stress yung babae doon sa pag-break off niya ng kasal. Unang-una, hindi po makakonsider na abuso ang pag-break off sa kasal dahil ito ay nangangailangan ng consent. Wala pong magiging valid na kasal kung mayroon tinatawag tayong vitiated consent o hindi tunay yung pagsasang-ayon ng isang tao sa pagpapasok sa kanilang kasal. So, bukod pa doon, nag-file nga ng kasong administratiba si Ma'am Daisy Ray dun sa against dito kay PFC at na-dismiss po ito ng Provo Marshal. Ano yung Provo Marshal? Sila po ang nag-iimbestiga ng mga kaso at pino-forward sa court martial kung sakasakaling ipo-forward yan sa JAGS for possible court martial kung sakasakaling pasok ito. Ang findings ng Provo Marshal ay hindi po dapat papasok ito sa kasong administratiba dahil nga ito ay simpleng breach of promise to marry. Pero dun sa programa po ni Senator Tulfo, mayroong nakikita tayong parang pananakot, medyo stretch, kumbaga it's a stretch to say na may liability siya para sa unintentional abortion at saka vowsy. Siyempre, ordinaryo mamamayan, kung abogado ang tinethreaten mo ng kaso, hindi naman po kasi illegal mag-threaten ng kaso. Pero kung abogado o mayroon siyang pagkakataon na makapagkonsulta o sumangguni sa isang abogado, maaaring maabisuhan sana siya na alam mo, relax ka lang kasi medyo malabo yung mga ganong klaseng kaso. But ilang araw lang ang nakalipas, napatay na po si private first class sa kanyang sa encounter or private first class PFC, di ba? Corporal naman ang sinasabi dito. Excuse me, Corporal Canlog. Sa statement corporal, pero PFC kasi yung nakalagay dun sa statement na isa. Saglit lang, Red. Oh, can you ask for my eyes? Thank you. No, the thermoses. Thank you. Sorry. Okay. Hindi lang po ha, mag-block lang tayo ng So, hindi po natin sinasabi na may criminal liability si Senator Tulfo dito. Pero ang sinasabi natin dito ay kahit sabihin pa niyang spliced, hindi po spliced yun. Kasi ang spliced parang ini-insinuate na may isiningit. Doon sa broadcast or doon sa mga sinabi niya. Wala naman po. Ang meron po ay excerpted ito. Okay, excerpt yun. Baga kinuha, ginlab doon sa kanyang programa. Sabi ni Ma'am Bernardita, ang linaw ng sinabi niya on air noong tinawagan niya ang sundalo, sabi pa duwag ka pala, sabi ng sundalo, sir pasensya na, nasa critical area ako. Kung ano-ano pa sinabi ni Sir Rapi. Abusado talaga, lalo na kung kumita na ng bilyon. Well, ang mas concern ko nga dito ay yung lack of reasonableness dun sa kanyang interchange with ang tawag niya dito ay Corporal Canlog, pero dun sa isang statement ni PFC. So at any rate, a few days later nga ay pumanaw nga si nabaril siya sa encounter. Nasawi siya sa encounter. So ang second insinuation ni Senator, so hindi po ako sang-ayon dun sa term na ginamit niya na ito ay spliced. Ito po ay excerpted. Meaning, wala pong dinagdag at hindi to prinisinta ng parang clickbait lang or na para magmukhang worse than it actually is. Malinaw yung mga excerpts that are appearing dito sa social media ay di naman gaanong kalayo dun sa original dahil actually yung sinabi niya mas mahaba at sa totoo lang mas masakit kung pinanood mo yung buo. I think that by excerpting yung sinabi niya, medyo nakaano pa siya,
mas maigi pa, kumbaga, para sa image sana ni, kumbaga nakagaan pa dun sa image ni Senator Raffy. Dahil kung buong-buo yan pinanood, mas masakit po. Mararamdaman nyo yung parang how unjust. Ang sabi niya, the said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential elections, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Ay natural. Ganito po yun. In fact, hindi po natin nakikita na malisyoso yung paglabas ng manifesto after lumabas yung kanyang standing doon sa surveys on the possible candidates sa susunod na presidential election. Dahil nag-aalala, itong sektor na to, mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. At ang sinasabi nila, sa isang tao na medyo palapit yung karir, posibleng ma-elect ng taong bayan, sinasabi namin ito, minamanifest namin ito nang magkaalaman, nang malaman ng taong bayan o ng mga botante ang pagkatao ng isang posibleng magkandidato para sa pagpapresidente. Hindi po nila tinatago yan at hindi po yan suspicious. Nung nalaman nila na mayroon talagang danger, kumbaga para sa kanila, for lack of a better word, na ma-elect o maging kandidato si Senator Raffy, kailangan ilabas nila ang pagkatao at i-explain kung bakit hindi sila sang-ayon na ganitong tao ay magiging kandidato. Bukod pa doon, hindi rin sila sang-ayon sa actions ni Senator Raffy sa Senado. So, ang sinasabi niya, masakit isipin na ang mga kasundaluhan natin ay nadadawit na rin sa isyung pampolitika. Hindi po ito politika. In fact, hindi nga nila sinasabi na they prefer somebody else over Senator Raffy. Hindi po ganon. They merely concentrated on his actions at ginamit na bilang ehemplo itong si Candong, si PFC Candong. Ang hindi niya masasabi na ay politika lang ito dahil buong tapang na nagpirma ang ating mga dating opisyal ng AFP sa kanilang manifesto. Hindi po ito yung patago, hindi ito simpleng paninira, hindi po. Sinabi nila at backed up naman, sinabi nila ganito ang nangyari at they took offense bilang mga dating opisyales ng AFP. Alam nila na isa sa pinakamasakit at pinakamabigat na paratang ang tawagin kang duwag. So, yun po ay ilang ulit na sinabi doon sa video ni Senator Raffy. Pero para, yan, which is masakit isipin na nadadawit ang mga kasundaluhan sa issue ng pampolitika, marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang. Parang medyo, excuse me, mga opisyalis po itong mga pumirma. In other words, binasa nila yan at alam nila yung konteksto. Parang pinalalabas pa na ginagamit lang kayo para sa kandidatura ng iba. Wala naman pong ganon at wala silang binabanggit na ibang kandidato na posibleng mag-benefit sa kanilang manifesto. Sabi niya, lalo na sa usaping ito na halos mag-4 na taon na nakaraan. Totoo, 2020 pa po yung episode ng Raffy Tulfo in Action na yon. Ngunit wala pa pong, kumbaga, masakit pa rin. At ginagamit lang ito bilang ehemplo. Ang sinasabi ng ating mga former officials sa AFP ay ito isa sa examples ng kanyang attitude, ng kanyang actions, at saka ng kanyang, kumbaga, yung mga masasakit na mga nasasabi in his program. It's just one of them. At nilalabas nila ito dahil hindi naman po nagbago. Bukod pa doon, wala naman din pong apology daw si Senator Raffy sa pamilya ng sundalong namatay. At although, to be fair, tayo lang nagsasabi, to be fair, si Senator Raffy ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pamilya noong yumao. Gayunpaman, hindi po ito na-erase. Hindi po na-erase yung yung pangyayari dito, hindi po na-erase na
masyado siyang kumampi doon sa, syempre, breach of promise to marry ito, parang lumalabas na it was wrong for this person na umayaw sa kasal. Wala pong ganun. Pagdating po sa isang kasal, sa isang marriage, kailangan buo ang loob at buo ang consent. Kapag hindi buo ang consent, then alam po natin na nag-aalinlangan yung tao, wala namang divorce dito sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Oseng, for someone who has a penchant for dragging the past to rebuke others publicly, he is not even seeing the irony. Sabi ni Sir Sendong, nag-condolence siya but that's it. And kinampihan pa din yung nagreklamo. Hindi po mali ang umayaw sa kasal. Hindi po mali ang umurong. At hindi naman po mali yung kanyang na at least bago po yan nangyari, bago po nagkaroon ng kasal ay umurong na siya. Kaysa naman mag-abandon na siya ng isang asawa. Bukod pa diyan, hindi po ito how do you call this? Maaaring ipilit. Kailangan buo nga ang consent. Sa ibang mga instances, kapag may pilitan, maaaring gamitin ito na basihan para sa annulment. Sabi ni Jel, nag-condolence siya pero nag-double down pa sa statement niya. Sabi niya, hindi porkit namatay sa bakbakan, bayani na. Katanghan talaga yung ginawa. Ay, aray ko. We thank you kay Chesters. Wow. Sakit yun. Naramdaman ko yun. Thank you kay Ma'am Melanie. Thank you kay Olive for following. Hi kay Tita Isles, happy birthday. Nanonood yung sa kong kamag-anak. Baka mahiya So, hi po. Thank you kay Sky. Thank you kay Romulo, kay Kuletko, kay Tin Cabagnot Ornedo, kay MJ, kay Arnel Rosales. Yung dami Thank you very much. Hi kay Ma'am Jacqueline. Okay, yun. So, yung sakit naman nun, sinabi pa rin pala niya. Hindi ko yata na na hunuhuli yun. Sabi ni DM Menz, Tulfo, di lahat ng Pilipino nabibilog mo ang ulo. Madaming nag-iisip ng mga tao na basang-basa ang karakter mo. Isa kang bastos. Di tatapang kung di ka bastusan mo ang ibinibida mo. Sali lang ka na daghan gyud. Mong koneksyon, manggagamit ka. Okay. We got it. Thank you kay Ma'am Wendy. Thank you kay Chesters. Thank you kay License. Okay. Ito, sabi ni Chippy, sa kasal nga, kahit sa kahuli-hulihang sandali, sinasabi pa ng priest kung buo na talaga ang loob nyo at kung may tumututol. Correct yan. So, ang hindi ko maintindihan nga, hindi naman po ito offense na na kaya pwedeng parusahan ng batas. Ang sinasabi ng batas kapag sa mga instances na ganito, ang liability lang po ay danyos. Babayaran nung umurong yung trahe, kung yung mga pinaghandaan, yung mga ginastos sa pinaghandaan. So, kawawa naman. Sabi ni Vince, mananalo kayo sa pagka-presidente, Senator Tulfo. Yun po ay kung dadami pa ang mga botanteng bobo. Oops. Sorry po kung ganito ang pananilita ko, but I'm sure deserve nyo to kasi ganito din po ang estilo ng pananilita ninyo. Baguhin yung estilo ninyo. Kaso yun talaga yung style niya Kay Mighty Tejero, sabi niya, napanood ko noon yung pagtawag niya sa sundalo, doon ako nag-stop na manood ng programa niya. Marahil matatawag pa akong masyadong pumapanig doon sa pamilya ng sundalo dahil ako din po, tulad ni Senator Raffy, ay anak ng isang military official. Ang father ko ay nag-retire from the Air Force. Matagal po siyang piloto at bago niyan, siya po ay galing sa Philippine Scouts. Tumawid din po siya sa Philippine Constabulary and from there kumuha ng exam na kapasa bilang piloto ng Armed Forces sa AFP. So it was a good career at
yung pagdedestino ng tatay ko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Mindanao, where we did a lot of growing up, kumbaga. And hindi ko po maisusukli sa armed forces ang tulong. Kumbaga, pinalaki ako ng armed forces. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo at sa mga opisyales natin, retired or in the active service. At ang nanay ko, di tulad siguro ng iba, never siyang umasta as though kapareho niya ang rangko ng tatay ko. Hindi siya nag-uutos ng enlisted men and so on. Tinuruan kami talaga ng respeto. Maging enlisted ka o opisyal ka, you are entitled to our respect dahil po nandun kayo sa propesyon, sa serbisyo. Ang tinatawag nga nila, it's not really a profession, but a service. May tawag doon, di ba? Nagsiservisyo ka kasi sa bayan. Thank you po kay Boji. Okay. Yes po. Sabi ni John in may moral turpitude ba ang libel or cyber libel? Meron po. Kung meron, bakit nakatakbo at nanalo ang isang senador? Dahil po, nung nireklamo ito sa hindi po na bring up yung libel case na yon nung nireklamo siya. Ang original na reklamo laban sa kanya dun sa COMELEC ay for perjury dahil ang pinakilala niya ay ibang babae, iba doon sa tunay na asawa niya. Di umano, yun yung reklamo. Na-dismiss po ito, although binring up later on nga yung possible disqualification doon sa COMELEC dahil nga mayroon siyang conviction for a crime involving moral turpitude at 5 years po siya dapat na, from the time the decision becomes final, 5 years po siyang disqualified. However, dito ang sabi ng COMELEC ay nagtagal sa COMELEC ang issue. Wala nang jurisdiction ang COMELEC, dapat ang reklamo ay ihatid na at doon umpisahan sa Senate Electoral Tribunal. I understand na may nakafile po na kaso doon sa SET, pero mukhang mabagal ang pag-andar nito. Sa totoo lang, bihirang-bihira ang nananalo sa SET or sa PET dahil nga may meron ka ng presumption. Dahil nanalo ka, nakaupo ka, ninibigyan po ng respeto ng ating batas and in many instances ng mga opisyales na na-elect ka na naboto ka na. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.